Praise the Lord. Blessed day, Life Giver, Binyan family. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito masaya kasi nandito na naman siya para makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Sige, taas nga po yung dalawang kamay ng mga tao na na-bless sa praise and worship. Amen. Sige, palakpak mo yan. Amen. Para maiba naman. Alright? And appreciate din po natin si Coach Mek from Nagcarlan, Laguna, no? Na nag-exhort po ng giving sa atin ngayon. Sino po dito na-amaze kapag meron po siyang nakikita ng mga tao na tumatayo dito, tapos nagke-testify kung paano po sila binibless at ginagamit ng Panginoon? Amen. Di ba nakaka-bless po na every time na tayo po ay sumusunod sa pagbabalik sa Panginoon, no, makikita po natin na kumikilos po at nagbabalik ang Panginoon sa iba't ibang klase ng paraan na hindi po natin inaasahan. Tama po? Di ba? Kasi kapag alam mong hindi sa'yo, mabilis lang magbalik. Tama po? Pero kapag akala mo sa'yo, mahirap talagang magbalik. Tama po ba? Amen? Amen. Sige, tayo pong lahat ay pumikit. Lalapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, tinataas po namin ang pangalan mo. Pinupuri, niluluwalhati ka namin, oh God. Lord, we pray that your word this morning ay talagang magdala po ng revival, matinding revival sa mga anak mo na makikinig, Lord God. Sa kasama po namin dito physically, even sa mga kasama po namin sa online. Lord, we pray na samahan mo po kami, Banal na Espiritu, you are free to move in this place and let your word be transformational po sa aming lahat. Lord, wag mo pong hayaan na makakilos ang kaaway ngayong umagang ito, Panginoon, sa aming pakikinig. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang tagapagsalita mo. Lord, wala pong human words. Purely God's word po, Panginoon, ang maririnig po ng mga anak mo ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi mo nga, wow! Ayan. So nakakalahating taon ka na ng taong 2025. Pwede ba i-congratulate mo naman yung sarili mo? Tapik-tapikin mo yung sarili mo. Sabi mo, congratulations! Nakakalahati ka na. Okay, nakakalahati na po ng taon na hindi nakakalahati na ng timbangan. Alright? Di ba? O, sige, taas mo naman yung kamay mo, baba mo sa katabi mo, sabi mo, nandito ka pa? Hindi, joke lang. Sabi mo, congratulations! Nakakalahati ka na. Amen. Amen. So, congrats po sa ating lahat. Papasok na po ang ikapitong buwan ng taon ng 2025, but still, we are here kicking and fighting for the Lord. Amen? Grabe, napakasarap nun. Tingnan mo nga yung katabi mo, kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Sa kaliwa, tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. May question po ako sa inyong lahat. Kilala mo ba talaga yung katabi mo? Maybe, no? Maybe some of us, baka mamaya pagtingin mo, uy, si Alden. Di ba? Pagtingin mo naman sa kabila, uy, si Liza. Alright? Pagtingin mo naman sa harap mo, nakita mo si Bea, uy, si Bea. Bea Bunda. Joke lang po. Di ba? You know what, Life Giver Binyan? What I'm trying to say is, sino ba talaga siya? Kilala mo ba talaga yung buong pagkatao nung katabi mo? Tama? Example, sino po dito yung meron na nilulook up na artista, na singers, na dancers, actors and actress, comedian? Meron po ba kayong mga nilulook up or yung mga lagi nyong pinapanood? Lahat po meron? Yes, meron. No, tapos kapag napanood po natin sila or tuwing napapanood po natin sila sa TV or sa social media, it felt like parang kilalang-kilala nyo sila. Tama po? Pina-follow mo yung mga post nila, alam mo yung birthday nila, alam mo kung kailan sila ikakasal. Diba? Tama? Nakasubaybay tayo sa mga stories nila. Tapos, darating po yung araw, nasasampalin ka ng katabi mo. Hindi, joke lang. Nasasampalin ka ng katotohanan. Alright? Sasampalin ka ng katotohanan na kapag yung nilulook up mo na tao, pumunta siya sa isang lugar or pumunta siya sa isang tour, hindi ka niya kilala. Ni hindi niya alam kung ano yung pangalan mo. Alam niyo po ba? Siyempre, hindi ko pa sinasabi. Wait lang po. Kalma. Alam niyo po ba na madalas, ganyan po natin tratuhin ang ating Panginoon? Sino po magsasabi dito na malakas ang loob na kilala niya po si Lord? Kanina, meron malalakas ang loob. Sabi kanina po yung first service, sabi nila, Amen!
Ganun lang. Pero dito parang, sino po magsasabi na malakas ang loob na kilala niya si Lord? Nakadalawang tanong na po ako. 2 is too much. Wow. Alright. Marami po mga tao, know His quotes, nagpo-post din ng mga Bible verses, mahilig din kumanta ng mga worship song. Alam nila ang pangalan ng Panginoon. Kilala nila, sa ulo po nila yan. Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, lahat po yan alam nila. Familiar din po sila sa mga miracles na ginawa ng Panginoon, pero in reality, hindi po talaga nila kilala ang ating Panginoon. May kausap po ba ako, Life Giver Binyan? Lagi po nating tatandaan, hindi porket may alam ka, kilala mo na. Amen? Pero alam nyo po kung ano po yung masakit? Kung dito po sa mundo, yung mga tao po na nilulook up natin, kapag lumapit po tayo sa kanya or sa kanila, pwede po silang mag-react na, uy! Di ba pag yung mga idol po natin, nilapitan natin, kanina may bumati po sa akin, sabi ko, uy! Di ba? Biro lang po. Ayan. Di ba po? Yung mga nilulook up natin, kapag pumunta sila sa tour, tapos yung nakita mo yung excitement mo na bumati ka, uy, Alden! Tapos babati sila kahit hindi ka nila kilala, uy! Ganon. Ganon yung sasabihin nila. Pero alam nyo po ba, sa Panginoon po, iba. Gusto nyo po ba malaman? I pray, ngayon pa lamang po, I pray that every one of you, buksan nyo po ang puso nyo, kasi lahat po tayo ay babaguhin ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen? So, ano po 'yon? Kapag sa Panginoon, iba po ang way ng Panginoon. Kapag lumapit po tayo sa Kanya, tapos feeling mo, kilala mo lang siya, alam niyo po kung ano sasabihin niya sa inyo? Tanong niyo po sa akin kung ano? Depart from me. I never knew you. Yung iba hindi nakaintindi, hindi sila nag-react eh. Tatagalog, ito po yung sabi, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Mga kapatid, ito po ang totoong aray ko. Lumapit ka sa Lord, tapos sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Sino po gusto makarinig niyang galing sa Lord? Meron po ba? Wala. Amen. So ang mensahe po ng Panginoon, o ang mensahe po natin ngayong umaga ay magpapaalala po sa atin ng dangerous gap between religion and relationship. Between saying Lord and living like He's your Lord. Amen? And our title this morning is Know Jesus or No Jesus. Our passage will be coming to the book of Matthew, chapter 7, verse 21 to 23. Sabi po dito, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. Sa Tagalog po, pineversion, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng langit. May kausap pa po ba ako dito? Maganda po na malinaw tayo. Yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Amang nasa langit ang makakapasok doon. Sa Judgment Day, maraming magsasabi sa akin na, Lord, Lord, di ba nagpipreach kami ng mensahe mo? Nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga miracle sa pangalan mo? Pero sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin ang sasama nyo. Amen? Purihin po, palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Maybe some of you are very familiar po sa verse na to kasi ito po ay part ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesucristo. Teaching His followers or disciples about kingdom life. No? Kaya nagbigay ng direct warning to them ang ating Panginoong Jesucristo. At yun din po ang sinasabi ng Panginoon sa ating lahat ngayong umaga. Na hindi lahat na nagke-claim na siya ay tagasunod ng Panginoon ay mga totoong disciples ng ating Panginoon. Amen? Ngayon tatanungin ko po ulit kayo, sino ang malakas ang loob na magsasabi na kilala niya ang ating Panginoon? Pangatlo na po yan. Nag-warning po ang Panginoon na merong mga tao na mukha lang ligtas, pero ang totoo, hindi pala. This morning, Life Giver Binyan, we will have a self-evaluation.
Ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa verse na binasa po natin? Are you ready, Life Giver Binyan? Point number 1, calling Jesus doesn't mean you know Jesus. Verse 21, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi porkit lagi mong binabanggit at tinatawag ang pangalan ng Panginoon, ay nagpapakita na to ng relasyon mo sa Kanya. Yung mga tao, karamihan po sa panahon ng ating Panginoon, very religiously vocal po sila. Makikita po sila sa loob ng synagogue, nagko-quote sila ng mga scripture at ginagamit po nila madalas ang pangalan ng ating Panginoon. May kakilala po ba kayong mga ganitong tao? Meron po ba? Amen? Mga laging bukang bibig ang pangalan ng Panginoon, pero bukang bibig niya rin yung malulutong na chicharon sa bibig niya. Amen po ba? Laging bukang bibig ang pangalan ng Panginoon, pero grabe makasagot sa magulang. May kausap pa po ba ako dito? Bukang bibig lagi ang pangalan ng Panginoon, pero pag uwi, laging chismis. Paano po nung Mike lumalakas sa chismis? Amen? Mas pamilyar sa buhay ng kapitbahay kaysa sa buhay ng Panginoon. Mas gustong pag-usapan ng buhay ng iba kaysa sa buhay ng Panginoon. Gusto ko pong malaman nyo, Life Giver Binyan, hindi porkit laging nalabas sa bibig mo that Jesus is Lord, ibig sabihin nun, siya na talaga yung ginawa mong Lord sa buhay mo. Amen? Most of the time, we hear the word, God bless you. Sino po nakarinig na nasabihan na ng God bless you? Amen? Lahat po tayo nasabihan na ng God bless you. Sometimes, or most of the time, we hear the word God bless you from the people who curse with the same mouth. Nagsasabi ng God bless you, pero yung bibig na ginagamit to bless others ay yung bibig din na ginagamit para sumpain yung iba. May kausap pa po ba ako dito? Marami din mga tao na makikita po natin na puro po sila ng salita ng Panginoon. Sa walls nila, sa social media nila. Amen po? Pero okay na sila sa buhay na walang bunga. Ni hindi ginustong magkaroon ng bunga sa kanilang buhay Kristiyano. Gusto ko pong malaman nyo na kapag may totoong Lord, meron ding totoong bunga. For example, sino na po dito yung nasabihan ng I love you? Ayan, kinilig na naman sila. Sino po nasabihan na ng I love you? Amen. Lahat po, yung siguro karamihan nasabihan na ng I love you, tama? Tapos, after kang sabihan ng I love you, ginosting ka. Di ba ang sakit? Di ba, nag-I love you, pero hindi ka tinrato na parang kilala ka. Tama? Di ba ang sakit po kapag ganyan? Yung sinabihan ka na mahal ka niya, tapos hindi naman talaga siya interesado sa'yo. Amen? Masakit po yun, di ba? Ito po mas masakit. Most of the time, ganyan po tayo sa Panginoon. Tinatawag natin lagi ang pangalan ng Panginoon. Sinasabi natin lagi na mahal kita, Lord. Mahal na mahal po kita, Panginoon. Pero maraming pagkakataon sa buhay po natin na hindi tayo interesado sa Kanya. Paano natin sasabihin na interesado tayo sa Panginoon? Kinikilala lang natin ang Panginoon sa paraan na gusto natin at kung saan tayo komportable. At hindi sa paraan ng Panginoon kung paano niya gusto natin na makilala siya. Amen? Ito lang yung gusto ko, ito lang yung way na gusto ko makilala si Lord. Okay na ako dito. Hindi na natin ini-stretch yung sarili natin para mas lalo nating makilala ang ating Panginoon. I want you to know, Life Giver family, that Jesus is not impressed by your lips. Jesus is looking to your heart in your surrendered life. Amen? Here Jesus is giving us warning. Winawarningan po tayo ng ating Panginoon that stop acting like you know Him. Huwag ka nang umarte na mukhang kilala mo ang Panginoon dahil lagi mong tinatawag yung pangalan niya. Amen? Jesus sees us. Nakikita ka ng Panginoon. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Tama na yung pagpapanggap na tawag ka ng tawag sa pangalan ng Panginoon, pero wala namang impact sa spiritual life mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tama na ang pagpapanggap. Amen? Sabi nga po ni Trapp, there are those that speak like angels. Meron talaga mga tao na kapag nagsalita, akala mo anghel. Tama?
live like devils that have Jacob's smooth tongue, but Esau's rough hands. Knowing Jesus is not the same as knowing Him. Hindi sapat na kilala mo lang ang ating Panginoon, dapat kilala mo siya. Amen? May kausap pa po ba ako dito? Hindi to tungkol sa alam mo, patungkol sa ating Panginoon, kundi kung ano talaga ang totoong pwesto ng Panginoon sa buhay mo. Sa mga Jews, they called God Lord. Ang Greek po nito is Kyrios, a term of reverence. No? Pero gusto ko pong malaman nyo na yung reverence po, yung mataas na paggalang or mataas na respeto, baliwala yan kung meron kang rebellious heart. Amen? Yung mga tao sa paligid mo, pwede mong maloko na mukha kang follower ng ating Panginoon kasi yan lagi yung nalabas sa bibig mo. Ultima madulas ka lang, tinatawag mo yung pangalan ng Panginoon. Tama? Magulat ka lang, tinatawag mo pa si Jesus, wala naman siyang kinalaman doon. Tama? Mukha ka lang follower kasi yun si Jesus lagi yung nalabas sa bibig mo. Pero lagi mong tatandaan na makikita pa rin sa buhay mo kung ano ang talagang nasa loob mo. And Life Giver Binyan, Jesus Himself knows the difference. Alam po at kita po ng ating Panginoon ang pinagkaiba. Amen? So ano po yung number 1 natin? Calling Jesus doesn't mean, number 2, doing what is right without intimacy is still wrong. Verse 22, on Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and perform miracles, many miracles in your name. Napansin po ba natin that these people are busy doing things? Mga bagay na iniisip nila na para sa Panginoon. Bakit po? Kasi nagpipreach naman sila ng mensahe sa pangalan ng ating Panginoon. Nagpapalayas din ng mga demonyo sa pangalan ng ating Panginoon. Nagawa ng mga miracles sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaso ang problema, yung spiritual power po nila ay hindi galing sa spiritual intimacy nila sa ating Panginoon. Amen? Sila yung mga taong tinatawag na religious worker kuno, pero walang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Tanong niyo po sa akin kung bakit. They did things in Jesus' name, but not with Jesus' heart. Ginagawa lang po nila itong mga bagay na to sa gamit ang pangalan ng ating Panginoon, pero hindi po talaga ito yung galing sa puso ng Panginoon na dapat nilang gawin. Amen? May mga taong sobrang busy sa ministry. Well, hindi ko po sinasabi na masama po na maging busy tayo sa ministry. Sobrang okay po yan at nakakatulong po sa ating simbahan. Pero wag sana tayong dumating sa time na dahil sa sobrang busy po natin at sanay na tayo na gawin ang ministry na meron tayo, hindi po natin napapansin na malayo na pala yung puso natin sa ating Panginoon. Amen? Wag natin pong kalimutan lagi na magkaroon po tayo ng assessment. I-check po natin ang ating sarili. Okay naman yung ministry ko. Tama? Pero ang tanong, yung intimacy mo, okay din ba? Amen? Yung relationship mo sa Panginoon, okay din ba? Ano po yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Activity for God does not equal intimacy with God. Amen? Hindi porket busy ka, ibig sabihin, intimate ka na. Hindi porket loaded ka outwardly, loaded na din yung inward mo. Amen? We can be around the things of God but never be transformed by God of those things. Pwede ka mapalibutan ng mga bagay na pwede mo masasabi na, Pas, busy ako dito. Mentor, busy ako dito. Pero never be transformed by God. Na hindi ka binabago ng Panginoon na nagbigay sa'yo ng mga bagay na yan. Amen? May kausap pa po ba ako dito? Amen. So alam nyo po na yes, pwede kang mag-preach, pwede kang kumanta, pwede kang maglingkod, and still not be known by God. Pwede mo gawin lahat ng mga bagay na yan, pero hindi ka pa rin kilala ng Panginoon. Example, sino pa nakakilala kay Judas? Huwag mong tingin yung katabi mo, hindi siya yun. Amen. Si Judas Iscariot, kilala po natin. Di ba? Judas himself, si Judas po mismo, nakapag-perform siya ng mga miracles alongside with other disciples. Tama?
Kasama po siya ng mga disciple. Yet, anong ginawa ni Judas? He betrayed Jesus. Pamilyar siya sa kapangyarihan ng Panginoon kasi andun siya. Nakikita niya na pinagpapala, may miracles, may healing. Kita po ni Judas, nandun siya kasama siya. Pero ang problema, yes, andun siya, nakikita niya, pero never niyang ibinigay ang puso niya sa Panginoon. Amen? Sa panahon po natin ngayon, hindi porket nakakakita po tayo ng mga taong may suot ng singsing, ibig sabihin, healthy na yung marriage life nila. Tama po ba o tama? Di ba? Wala po kayong choice, di ba? Ako po may hawak ng mic eh. Hindi porket may mga estudyante na naka-uniform, bago ang damit, bago ang pantalon, bago ang sapatos, bago ang backpack, hindi po ibig sabihin na napasok na sila sa school. Tama po ba? Yung iba dyan, nandyan lang sa tabi-tabi, nag-aantay ng oras ng uwian, tapos pag uwi ng bahay, kunyari pagod, mapan, daming activities sa school, nakakapagod. Sulatan mo lang ng konti ng ganun yung polo mo, okay na yan. Mukha ka nang galing sa school. Amen po ba? Nakaka-relate po ba yung mga students? Pasok-pasok din kahit hanggang gate lang. Biro lang po. Marami kasi, alam nyo po, marami pong mga tao, no? Listen po, nagpo-post po sila ng bio or nagno-notes po sila or baka nagno-notes po sila sa social media na God first. God first. Tama? Pero hindi naman nila inuuna si Lord. Nagmo-note ng God first, pero yung pamumuhay nila salungat dun sa pinopost nila. Amen? Meron po bang Christian ang pangalan dito? Buti na lang wala. Alright. Listen po. Yes, we can wear the name Christian and still be unknown to heaven. Pwede mong sabihin na Kristiyano ka, pwede mong ipakita na Kristiyano ka, pero hindi ka pa rin kilala ng ating Panginoon. Amen? Lagi mong tatandaan ang pinaka-importanting bagay lagi ang private ministry kaysa public ministry. Di ba? Meron kasi mga tao na inuuna muna nila yung public, kailangan maabot ko muna to, kailangan ito muna yung magawa ko na ministry bago ko trabahuin yung private ministry ko. Amen? Kaya pag nagkaroon ng problem sa loob ng ministry, napuno, napagod sa loob ng ministry, anong ginagawa? Nagmamaktol, umaayaw at nangiiwan. Tanong niyo po sa akin kung bakit? Kasi walang foundation. Amen? Wala naman kasing relationship dun sa totoong nagbigay ng ministry. Amen? Amen? PowerPoint po, our public ministry is meant nothing without true fellowship or connection to Jesus. Now, baka mamaya meron pong question sa isip nyo. Meron po bang tanong sa isip nyo? Wala. Sabi ko na ako lang yun eh. Inom lang po ako. Now, baka mamaya may question po sa isip nyo, paano po nangyari yun? Kasi ginamit nila ang pangalan ng ating Panginoon sa mga ministry na ginawa nila. Tama po? Nag-preach, nag-cast out, at gumawa ng miracle in Jesus' name. The problem po is nandun sa una kong sinabi. Sino po nakagets? Ginamit lang po nila yung pangalan ng Panginoon. Literal. Amen? Ginamit nila ang pangalan ng Panginoon pero wala silang totoong relasyon sa ating Panginoon. Now, the next question is, paano po yun nangyari? Paano po may gumaling at nangyari? Paano may gumaling at nangyari yung miracles? Alam niyo po, nalaman ko, na hindi dahil dun sa mga taong nagpapanggap lang at walang relasyon kaya nangyari yung mga bagay na yon. Kundi dahil sa matinding pagmamahal ng Panginoon dun sa mga taong pinag-pray. Kaya siya nangyari. Bakit? Kasi hindi naman tinanggi ng Panginoon. In the first place, hindi po tinanggi ng Panginoon o nag-alinlangan ng Panginoon sa mga claim nila. Di ba, kinlaim po nila? Sinabi po sa verse, hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka naman talaga nagturo. Tama? Hindi ka naman talaga nagpalayas ng demonyo. Hindi ka naman talaga gumawa ng miracles. Tama po? Hindi naman sila kinontra ng ating Panginoon. That's why we need to understand na minsan, pinagkakaloob talaga ng Panginoon sa mga nagpapanggap na mananampalataya para din po makita at maintindihan natin na pagdating ng Judgment Day, yung mga ministry na meron tayo ay hindi sukatan kung ligtas ka ba o hindi. Yun po ang gustong ipaintindi sa atin ng Panginoon. Pwede nating maloko marami mga tao na mukha tayong mukhang spiritual accomplishment.
Yung mga bagay na ginagawa natin, but always remember na naitago mo man yan sa tao, kailanman hindi mo yan maitatago sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako nandito. I am not here to critic or judge any one of us. Wala po ako sa posisyon para gawin yung mga bagay na yan. But this is the message of the Lord para sa ating lahat. We need to assess ourselves. I-assess mo yung sarili mo. Sino ka ba talaga sa mata ng ating Panginoon? Tama na po yung pagsasabi na ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Pas, kaya ko lang naman to ginagawa kasi ito yung pinapagawa ni Lord. Kaya naman ako busy dito, nauubos yung oras ko kasi ito yung pinapagawa ni Lord. Pero ang totoo, hindi talaga natin tinatamaan yung pinapagawa ng Lord. Amen? Check our hearts and our motives. Sino po dito gustong tamaan? Amen daw yung iba. Pakilista po ng pangalan, mamaya na lang paglabas. Amen. Hallelujah. Sino po dito ang gustong tumama? Amen. Lahat po tayo gusto natin tamaan yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? So ano pong kailangan natin gawin? Do things with right motives and right heart. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And last, number 3, intimate relationship requires obedience. Verse 21 and 23, verse 21, only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Sa verse 23, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Alam niyo po, there are 2 kinds of people na pinag-uusapan po natin ngayong umaga. Una, sinabi po ng Panginoon, who does the will of my Father? Sila po yung mga tao na gumawa ng will ng Ama, sila daw po yung makakapasok sa kingdom. Pangalawa, yung mga taong workers of lawlessness. Sila yung mga taong sinabihan ng Panginoon na hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, ang sasama nyo. Alright? You know what? Jesus doesn't say, you didn't try hard enough. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi mo kasi ginalingan hindi ka kasi nagpursigi, hindi mo sinubukan maigi, kaya hindi ka makakapasok. Alam niyo po kung ano yung sinasabi ng Panginoon? Tanong niyo po sa akin kung ano. Jesus simply says, you didn't obey. Hindi ka kasi nag-obey. Hindi ka kasi sumunod. You practice lawlessness. Alam niyo po mga kapatid, hindi ito tungkol sa mga bagay na nagawa mo. Lagi ito patungkol kung sino yung sinusunod mo at kung paano ka sumusunod. Amen? Tama na yung laging pagsasabi mo na naubos ka dito sa mga bagay na to. Hindi to paramihan ng ginagawa. Patamaan to ng ginagawa. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi kapag tama yung relationship mo sa ating Panginoon, tama din yung magiging obedience mo. Pero kapag mukha ka lang may relasyon sa Panginoon, mukha lang ding tama yung ginagawa mo pero hindi. Amen? For example, sa isang relationship, hindi na po ako magtatanong kasi baka hindi kayo umamin kung sino in a relationship dito. Baka nandyan yung mentor nyo, hindi kayo magtataas ng kamay. Amen? So, for example, sa in a relationship, kapag walang commitment, huwag ka na magpuyat, walang commitment Tama na yun. Hindi, joke lang po. Di ba? Kapag walang commitment, ang tawag po dyan sa relationship na yan ay situationship lang. Tama? Situationship lang. Bakit? Kasi kapag walang commitment, kapag may isang sitwasyon na hindi nyo gusto parehas kayong ayaw. Tama? Kasi hindi matibay yung foundation. Same thing lang po sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kapag walang totoong obedience, it's just performance. Performance lang yung ginagawa mo. Obedience is the evidence of having an intimate relationship with the Lord. Kaya ka sumusunod kasi mayroon kayong totoong relasyon ng Panginoon. Amen. Hindi pilit yung pagsunod. Tama? Lagi nyo pong tatandaan, PowerPoint, that Jesus is not celebrity to admire. He is a king to obey. Amen? Hindi po celebrity si Lord na parang pag inutusan ka, mag-iisip ka kung susunod ka ba o hindi. He is a king. Hari po ang ating Panginoon to obey na dapat mong sundin. Amen? Alam niyo po mga kapatid, the most terrifying words a person could ever hear from Jesus, isa sa pinakamasakit na pwede mong marinig na salita galing sa ating Panginoon is, I never knew you.
Tasan kami na nagmamahal sa Lord? Amen. Mahal po natin si Lord, no? Amen. Mahal po natin si Lord. Pero pagdating ng last days, maririnig mo to sa Panginoon, ang sakit. Hindi kita kilala. Alam niyo po, pinakita po dito that God is omniscient. Kasi kita po ng Panginoon ang puso ng mga totoong followers niya at hindi niya mga followers. Sabi po sa Isaiah 29:13, and so the Lord says, these people says, they are mine. Sinasabi lang nila. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. And their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote. Marami po mga ganitong mga tao. Ino-honor nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang bibig at hindi ng kanilang mga puso. Malayo po ang puso nila sa Panginoon. If you're going to assess yourself right now, masasabi mo ba na malapit ang puso mo sa Panginoon? Kayo po ang makakasagot niyan, mga kapatid. And habang inaaral po natin ang salita ng Panginoon, I pray na nagkakaroon po kayo ng totoong assessment sa mga puso nyo. Malapit pa talaga ako sa Lord? Amen? And because of this, Jesus Himself never knew them. Kasi marami mga tao, they worship Jesus with their lips, pero malayo ang mga puso. Alam niyo po, hindi po sinisira ni Jesus ng ating Panginoon yung relationship na nabuo. Alam niyo po kung bakit? Kasi sadyang walang masisira kasi wala naman totoong relasyon na nabuo. Amen? Kasi baka mamaya, kaya sinabi ni Jesus ito, gusto niya masira yung relationship namin. No. Walang ganong intensyon ng ating Panginoon. Nasasaktan ka lang kasi nakikita mo yung realidad na wala talaga kayong relasyon na nabuo ng ating Panginoon. Ikaw sa pa po ba ako dito? Paano mo nga naman sisirain ang isang bagay na kahit kailan na hindi naman nabuo? No wonder, marami po mga tao na kapag kinakausap sila ng mentor nila, kapag kinakausap sila ng pastor nila, they don't obey. Ayaw nilang sumunod kasi walang nabuo. Hindi talaga nila gusto mag-obey. In the first place, hindi sa pastor o sa mentor nila, pero sa Panginoon. 1 John 2:4, sabi po dito, whoever says, I know Him, but does not keep His commandment is a liar. Sinungaling, mga kapatid, hindi ito patungkol sa pagiging perpekto. Kasi alam niyo po, hindi po darating yung panahon at pagkakataon na magiging perpekto ka habang nandito ka sa mundo. Amen? Amen po ba? It's about being connected. It's being in a relationship with the Savior, not just being around doing religious activities. Ito yung sinabi ko kanina, hindi porkit marami kang ginagawa mo kang malalim ka na sa Panginoon. Hindi porkit busy ka sa mga bagay na to, may relasyon ka na sa Panginoon. You know what? Outward action or achievements are not enough. Hindi enough yung mga bagay na nagtitingin mo, nagawa mo na para sa Panginoon. Ang pinakamahalaga po ay yung personal at totoo at malalim na relasyon mo sa ating Panginoon. That is the main thing na dapat ginagawa mo bilang anak ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Malapit na po ako matapos. Ano po yung mga bagay na dapat natin gawin? What to do? Number 1, examine your heart. Kanina ko pa po sinasabi, una pa lang, this message is to examine our hearts. Kamusta ang puso mo ngayon, kapatid? Kamusta ang puso mo? Malapit ba yan sa Lord? O feeling malapit lang kay Lord? Let us examine our hearts. Yung totoong examine, na hindi lang parang inisip ko lang na ito lang ako, ganyan lang yung nararamdaman ko. No. This time, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon to examine your heart deeply.
Sino ba talaga yung laman ng puso mo? Ano ba talaga yung laman ng puso mo? Malapit ka ba talaga kay Lord o malayo ka sa Panginoon? Huwag na tayong maglokohan. Umamin tayo. Number 2, obey God's word. Kung meron kang susundin sa buhay mo, walang iba kundi ang salita lang ng Panginoon. Maraming salita ang mundo na pwedeng iba to sa'yo, pero sana, kung may susundin ka, walang iba kundi ang salita lang ng Panginoon. Number 3, have genuine faith. Please lang, mga kapatid, sana, i-desire natin na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Maybe we are living in the last days. Hindi natin alam kung kailan. Pero sana, magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa ating Panginoon. May I invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat. Let us close our eyes. And let us be in the presence of God right now. Come on. Close your eyes. Deep in your heart. Kahit hindi mo buksan yung bibig mo. Deep in your heart. Kausapin mo si Lord. Puso sa puso. Minsan hindi natin kailangan buksan yung bibig natin. Minsan yung simpleng bulong lang ng puso mo, rinig yan ng Panginoon. Life Giver family, I pray that the word of the Lord this morning speak directly to your heart. And as you close your eyes, at habang ina-assess mo yung sarili mo ngayon, pwede ba mag-raise ako ng isang question? Or pwedeng tanungin mo yung sarili mo ngayong oras na to. Kilala ba talaga ako ng Panginoon? Kilala ka ba talaga ni Jesus? Or do I just know about Him? Come on, tanungin mo yung sarili mo. Come on, you ask yourself. Kilala mo ba talaga ako, Lord? Am I obeying Him daily? Sinusunod mo ba ang Panginoon? O ginagamit mo lang ang pangalan ng Panginoon every week? This time, Life Giver family, please, don't just pretend. Be honest with all of your heart. Do you have a relationship with God? May relasyon ka ba talaga sa Panginoon? Or you're just doing religion? Sobrang dami na nangyayari sa mundo na hindi natin naiintindihan. Ni wala kahit isa sa atin na nakakaalam na muling pagbabalik ng Panginoon. But let this message of the Lord remind us na darating ang panahon na babalik at babalik ang ating Panginoon. Hindi ito usapin kung kilala mo ba si Jesus. The question is, kilala ka ba ng Panginoon? Sigurado ka ba na kilala ka ni Lord? If today were Judgment Day, kung ito na yung huling araw, ano kaya yung sasabihin sa'yo ng Panginoon? Sasabihin ba ni Lord na, well done, my good and faithful servant? O sasabihin ng Panginoon, depart from me. I never knew you. Huwag na tayong gumaya sa mga taong tinanggap lang si Jesus bilang Savior, pero hindi Lord ng buhay nila. Huwag lang tayo makontento sa pagkakilala na meron tayo sa Panginoon. But this time, kilalanin natin ang totoo ang ating Panginoon. Kung sa inaba-haba ng panahon, you are playing church or walking in religion without relationship, I invite everyone to lift up your hands to God right now. Come on, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. This is the day you decide
na hindi ka na lang makukontento basta-basta sa pagkakilala mo sa Panginoon. And if you want to start a new beginning to know Jesus deeply, this time, you surrender again your life sa ating Panginoon. Come on. Come on. Huwag ka matakot mag-surrender. Hindi nakakatakot mag-surrender sa Panginoon. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa talaga kilala ni Lord, bakit ka natatakot mag-surrender? Bakit ka natatakot lumapit sa Panginoon? If God is telling you to kneel down, you can kneel down. You can come to the altar right now. Kung tinutulak ka ng Panginoon, come on. Sa kabanalan mo, Yes. biyaya Maraming pagkakataon na hindi tayo karapat-dapat. sa'yo ay nakamtan ko, ako'y lumalapit, di man Huwag ka matakot mag-surrender. sa Come on. kabanalan mo. Kung gusto mo ng bagong beginning, relationship sa Panginoon, ask God right now. Sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Mga kapatid, if you never truly surrendered your life to Jesus, o kung na-realize mo na mas malapit ka sa mga bagay sa mundong ito, pero malayo ang puso sa Panginoon, I invite you to come forward. I invite you to come forward. The altar is open. Balik sa paanan ng ating Panginoon. Yung mga umaamin na, Lord, inaamin ko na malayo yung puso ko sa iyo. Busy ako sa mga bagay sa mundong ito, pero malayo yung puso ko sa iyo. So, sa mga umaamin na, Lord, patawarin mo ako. Madalas tinatawag ko yung pangalan mo. Ginagamit ko yung pangalan mo. The altar is open, mga kapatid. Balik sa paanan ng ating Panginoon. Let today be the day you go from knowing about Jesus to truly knowing Him. Kailangan mo lang maging honest. Maging totoo sa Panginoon na nagkasala ka. And right now, I invite everyone to ask forgiveness sa ating Panginoon. You ask forgiveness, come on. Panginoon, patawarin mo po kami. Come on, you ask forgiveness to God right now. Oh, Diyos, ako'y lumalapit. Humingi ng tawad sa Panginoon. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang gawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Come on, balik sa paanan ng ating Panginoon. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang gawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Maybe you've grown up in church, lumaki ka sa simbahan, naging active ka sa mga ministry, maybe nanalangin ka na mahabang panalangin, marami kang panalangin na binanggit sa ating Panginoon, marami kang mga verses na alam. But if you're honest, that your heart is far from God, today, Jesus is calling you not to religion, but to relationship. Hindi kailangan ni Lord yung attendance mo. Ang kailangan ng Panginoon ay yung puso mo. Lord, we want your name. We don't want just your name. We want to walk with you. We repent, Panginoon, of religion without relationship. I want to be known by you. And I want to live for you. From this day forward,
I pray na totoong kikilalanin mo na ang Panginoong Jesus. Kung kailangan maglaan ng mas mahabang oras, panahon, lakas at buhay para mas makilala ang Panginoon, gawin mo. Tama na tayo sa panahon na lagi na lang natin tinatawag ang Panginoon. Start living your life like He is your Lord. Lord Jesus, ayaw po naming masanay na lagi na lang namin tinatawag ang pangalan mo. Simula po sa araw na ito, Panginoon, gusto po namin magpatuloy sa buhay namin na merong totoong relasyon sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sa mahabang panahon namuhay kami ng peking pananampalataya. Once again, we surrender our life to you alone. Know me, cleanse me, and change me to become the person you want me to be. From this day forward, binibigay po muli namin ang buong buhay namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.